napakaganda pang pangako ng Panginoon. Gagawin lahat sa ating buhay. Marami po kayong experiences na mabaranasan po ninyo how great is our God. Amen? Di ba? So napakaganda. And this day, napakaganda dahil punong-punong upuan. Amen. Palagpakan natin ang Diyos. Pero, ini-ask po natin, yung mga late, medyo agahan pa po natin. Amen. Agahan po natin ng konti para at least ang Diyos talagang matutuwa. At sabi ng Lord, hindi lang yan nangukod dyan. Hanggang doon sa labas. Kung kayo mismo na nandito, gagawin nyo ng totoo. Diba? Kung susunod tayo ng totoo sa tamang oras, ay marami pang dapat uupo dyan. Pero hindi sila makapunta rito dahil kayo nandito, hindi sumusunod sa tamang oras. Kaya yun ang mga bagay na gawin natin. And we praise God dahil tunay na tingnan nyo, hindi na nakapagpuri yung mga late. Ano? Sorry, Ama. Nansararami kayo. Sa susunod na linggo. Kaya nga sabi nga nila early birds. Hatches. Yung mga maaga silang makakakuha ng magaganda na huli, fresh. Pero yung mga nahuhuli, kara-kara. Hindi na part na mahuli, kara-kara. Be on time. Okay, kaya yun ang gawin po natin para maganda ang gagawin ng Panginoon. Anyway, ang Diyos naman ay talagang ganyan ang pagtuturo niya sa atin. Ganyan ang pagtuturo ng Panginoon. Kaya acceptin natin lahat ng pagpunta natin sa church. Kung nga, Lord, patawarin mo ako dahil late ako. Mangangako ka ngayon sa Lord. Yung pangako mo, patunayan mo sa Kanya. Sabi nga sa Deuteronomy, pag nangako ka sa Diyos, gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, marami pong kapalit niyo. Anong gusto mo? Curse or blessing? Blessing. Marami nagsasabi ng blessing. Pero, ang gusto naman natin yung hindi blessing. Yung mga na-curse. Hindi naman para sa atin yun diba? Pero yung mga sinumpa, yun ang mga gustong kunin. Suppose hindi na po yun ang para sa atin. Ang gusto ng Lord, yung blessing na nagagaling sa Kanya. Amen po ba? Praise the Lord. Okay, punta na po tayo sa salita ng Diyos and praise God dahil kahit na pinapawis po tayo, yung mga pawis, ano yung malabas yan magandang malabas yan kaysa hindi lalabas, magkakasakit ka dyan. Kaya pag sa praise and worship at pinawis kayo, kahit dun sa singit-singit nyo, magpasalamat tayo. Dahil yung mga yun lalabas yun para hindi tayo magkakasakit. Kapag lumabas tayo, malinis na inner and outer. Lalabas yun, malinis po tayo, maharap sa Panginoon, and we can makukuha natin ang salita ng Diyos na maganda po sa ating spirito. Okay, so shall bow down our heads and let's offer a prayer sa Panginoon sa kanyang salita. Father, in the name of Jesus, Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang dapat na maitaas sa aming kalagitnaan. And continue, Lord God, i-reveal mo, Diyos, ang iyong ginagawa sa amin. Nananampalataya po kami, hindi masasayang ang mga araw, Panginoon, na lumilipas, maging sa araw na ito, Panginoon. Dahil kung paano kami, Panginoon, sa araw na ito tumanggap ng iyong salita, that will be for our life tomorrow. Yan ang aming buhay bukas, na tunay na kami binago mo, spiritual, Panginoon, na hindi nakatuon ang puso namin dito sa mundo. May mga bagay kang ginagawa sa amin, minuto, Panginoon, oras-oras, na sa bawat hakbang namin, O Diyos, ay sinusubaybayan mo kami. May mga bagay na ginagawa ka, Panginoon, na alisin sa amin, may mga bagay kang dapat na idagdag sa amin. At Lord, maraming salamat sa salita mo, Diyos, yung binasbasan sa oras na ito bilang kakainin ng aming spiritual na buhay. Dalangin po namin, i-fix mo, Panginoon, namin spirito para makagat po namin, makain po namin. Hindi po kami, Panginoon, malulunok kung hindi magkaroon kami ng puso, Panginoon, na malinis at matanggap po namin upang ito sa pagsunod namin sa iyo, magaganap po ang mga bagay na gusto mo
ibigay sa amin, inihanda mo na noon pa, Panginoon, na para sa amin. Lord, bless mo ang aming pagkain spiritual sa araw na ito. O Diyos, dahil kailangan po namin ito, Panginoon, sa loob muli ng isang linggo. Dagdag pa, Panginoon, ang aming mga binabasa sa araw-araw na maging katatag lakas namin sa pagkikipaglaban sa kalaban, Panginoon. Walang iba kung hindi, O Diyos, ang diablo. Lord, in the name of Jesus, you release, Lord God, your anointing, your power, and your presence, Panginoon, and changes, Panginoon, and understanding, O Lord God, with the power of the Holy Spirit. Father, we thank you and want to bless you again, Father God, in your word. In Jesus' name, cover with the precious blood, Panginoon, and I decrease, Lord God, and increase and fill my mouth with the precious words. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Idalhin ko po kayo sa salita ng Diyos in the book of Mark 2:27. I-open natin ang ating Bible para makita natin na talaga nandun po sa salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan at ito ang magiging buhay po natin, ang salita ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus, itinakdang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Okay. So what is the number 4 commandment ng Lord? Remember the Sabbath day to make it holy. Okay. Yung 10 commandments ng Panginoon ay binigay kay kanino? Kay Moses. On the number 4 commandment, sabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin natin ang araw ng Panginoon, ang Sabbath, dahil ito ay banal. Buksan natin sa Exodus, saan natin makukuha yun? 20 verse. Basahin nyo. Kaya nga, sulat ninyo, kalaro kayong mga nag-aral at salita ng Diyos, kayo na mga nagsali ng Biblia, tinanong kayo, alam ninyo. Verse 8. 8. Okay, 20 verse 8. Anong sabi niya? Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Italaga. Ito yung italaga eh. Ha? Ilaan. Oh, yun. I-commit. Ano pa? Yung mga kaibigan natin. Diyan Pangasinan. Eater. Eater, ha? Itakda mo. Okay. So, yun ang salitang maintindihan natin. Italaga mo. Italaga ninyo. So, that means lahat po tayo. Sa akin. Kanino? Sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga. Hindi po Sabado. In the Old Testament, yun po yung tinuro ng Panginoon ang necessity at emergency na magagawa sa Sabat. Yung mga religious leaders, they found fault with the Lord Jesus because He healed people on the Sabbath. Sabi nila, ay, si Jesus, aking nagtatambal, ako na. Sabat. Bawal, di ba? Bawal sumatambal, ako na. Sabat. But bakit nag-heal si Jesus on the day of Sabbath? Ha? Hindi naman ibig sabihin na, napurno wala masasakit, nagkaroon natin na samba. No, hindi ibig sabihin. Because